Sir, ano ba naabisuhan ba kayo tungkol dito sa pag-aanunsyo ni VP Sara kahapon? Yung announcement po ni VP, hindi po eh. Nagulat din po ako in a good way sa kanyang pag-announce kahapon. Oo, pero sa inyo pong grupo, napapag-usapan nyo ba kung sino yung kumbaga bet nyo na makatandem ni VP Sara, especially ginawa niyang official yung announcement? Sinong bet nyo na maging VP niya? Yeah, well, at this point, hindi po. Of course, meron kaming mga nasa isip. But then, it's really VP Sara's call right now, pati strategy, how to proceed. Siya lang po talaga ang, ang nakakaalam kung ano ang plano. And we're all waiting and anticipating good things. Ano ho kami, masaya. Dahil finally, she, kumbaga, took the call ng serbisyo sa bayan na 2022 pa po natin inaabangan. At naniniwala kami na meron siya abilidad at kapasidad para labanan ng korupsyon, labanan ng ayos ang pamahalaan. Pero eto kasi, opo, sir, following yung announcement ni VP Sara kahapon, of course, lumabas din sa mga balita ngayon na magkikita si PBBM at saka si dating VP Leni Robredo on Saturday, bagamat iba naman yung kanilang objective dahil tungkol daw ito sa Oplan kontra baha. But of course, there's always a possibility na meron silang mga talks about this. Ano po ang tingin niyo dito? Dapat gawin po talaga ng administration yan. I think tama na kumuha sila ng magaling na kandidato na palagay nila mailalaban kay VP Sara, and si VP Leni po naman ay isa sa mga taong yan na nakikita ko rin naman na merong kredibilidad at kapasidad lumaban kay Sara, kay VP Sara. And parang automatic naman, we are all expecting na yung Liberal Party, yung Think Group, at saka yung admin and the lefties has been working together for several years already. And ang target naman talaga is the Duterte Group. Ito yung politika po ang pinag-uusapan. So, hindi naman po nakakagulat. Ang nakikita lang po natin dahil sa maagang announcement ni VP Sara, mapapadali yung pagsasama ng coalition na yan na dati naman magkaaway. I don't know kung papayag si VP Leni dahil parang komportable na po siya sa Bicol. Yeah. Pero as to yung effort siyempre ng administrasyon na humanap ng kandidato, siyempre I think VP Leni is going to be the best choice for them. It's again up to VP Leni. Sir, alam natin na final say naman ng kanya magiging katandem si VP Sara pa rin naman, kung sino yung magiging vice presidential bet niya, no. Pero marami na lumulutang sa hanay ng ng administrasyon. Robin Padilla, Marcoleta o kaya Bongo, no. Kayo bilang mga supporter, alam ko hinihintay niyo lang kung sino, pero kanino kayo mas komportable kung sakaling siya sana mapili? May Amy Marcos pa. May Amy pa pala. Ako kahit sino po rin sa tatlo, I think will be a good teammate with VP Sara, Bongo, Robin Padilla, Marcoleta. Kahit si Amy, although I think merong mga grupo na medyo nagre-repel sa Duterte Marcos na naman. Pero I think kahit si VP Leni, will be a good tandem for Sara. Pero malayo pa pero my point is kahit na sino sa mga nabanggit na maging katandem ni Sara ay malakas at maganda. Teka, linawin ko lang yun, sir. So, ibig sabihin, kinoconsider nyo rin ba si former VP Leni na makatandem si VP Sara? Ano mo kasi unity yung kailangan magkaisa na ang bansa. Hindi ho maganda kasi na yung benggahan ng benggahan pagkatapos yung pag nanalo presidente upakan ng lahat ng kalaban.
I think ang ating bansa, of course, ang hope ko talaga ay itulak ang parliamentary system at ang federalism para talaga magkaroon ng peace, unity, at equity ang bansa para merong lahat represented, hindi tayo winner takes all na presidential. Pero kung hindi natin makakamit yun sa panahong ito, I hope sa panahon ni Vice President Sara, pag siya pong nanalo, itulak natin to, getting someone na hindi naman yung kahit nasa ibang partido pero alam mo na yung maayos ang utak, maayos ang isip, hindi bengga yung trabaho at serbisyo, pwede na para lang magkaroon ng kapayapaan at progreso sa bansa. So Sir, may efforts po ba coming from your Yeah. group to talk to VP Lenny? Opinion po ninyo ito o meron po talagang option, open sa option na ito, ang grupo po ninyo? Well, ako, napag-uusap-usapan lang namin. Hindi naman siya, wala namang effort or major effort to do it. Pero considering the situation, yung mga tinitingnan lang namin, hindi naman masamang tandem dahil wala naman ako narinig kay VP Lenny, Mayor Lenny na masama na ginawa niya. Talagang parang kami din yung serbisyo lang. Kahit ano pa sabihin nila sa politika. Pero mas Sabagay. nakikita ko yung puso na talagang gusto lang magserbisyo. Now, if VP Sara takes Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Marcoleta, or even Senator Amy, I'll be more comfortable with that dahil nakasama ko na po, lalo na yung tatlong lalaki, nakatrabaho ko. Pero I'm just saying, kung para sa bansa na suddenly they, mag-usap na, o sige, para si Lenny, I have nothing against her. Sa bagay, we saw them together, di ba? Sa Bicol din. Nauna silang mag-usap. We saw them together, si Sara at si Lenny. When I saw pictures, I'm not privy na merong time na bumisita ron si VP Sara. I think Fiesta kung yun baha, eh. Di ba? Yes. May tagal na event po doon. yun. Yeah. Medyo matagal na. Mm-mm. Medyo matagal Matagal na na. po. Ah, Pero I Bigyan don't pa rin, think no? meron. Wala po akong alam, sa totoo lang. Wala akong alam na pag-uusap Okay. nila. Okay. Ako yung just That's looking your at ano it lang. from a You just objective point. open. Oh, you just open this idea. Pero yung sinasabi po ninyo kanina na pinag-uusapan nyo lang, sino po yung mga kausap ninyo tungkol dito sa Of idea na course, to? top of mind namin si Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Marcoleta. Yun ang top of mind namin dahil kumbaga yun talagang kasama, talagang hindi magkakaproblema ang grupo, si VP can rest na we will be 100% supporting her, walang magbabanta na or walang mag-aambang danger na baka agawan siya ng pwesto pag naging presidente siya. Pero those people, I think also Senator Amy, pwede siyang matulog ng mahimbing na pag siya nanalo ang presidente, meron siyang supportive na vice president. Kanina po sir, sinabi nyo na lalabanan ni VP Sara ang korupsyon. Paano po niya lalabanan ang korupsyon kung ngayon ay meron po siyang mga kinakaharap na corruption allegations po? Bilang kayo naman po ay dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman. Well, alam mo, sa totoo lang po, yung objective lang naman po, imbestigahan. Pero, alam naman ng marami na itong issue ng 125 million pesos confidential funds ay ginamit lang talaga ng mga kalaban niya sa politika at administrasyon para pagtakpan yung talagang malalaking korupsyon sa gobyerno na nangyari. 1.5 trillion pesos na flood control funds ang winaldas ng Kongreso, 14 billion pesos na po ang confidential funds ng Office of the President. If they are really serious about looking at corruption sa confidential funds, dapat lahat po yun iniimbestigahan. So, parang, I think a lot of people know na ginamit lang yung issue yan para siraan at discredit si Sara. Pero, I'm open to investigation, di ba? Andyan naman ang COA, andyan ang Korte, or kahit pa mag-imbestiga sila i-impeach nga nila si VP Sara, alamang itutuloy naman nila yan, sana nga, ako, gusto ko nga matuloy ang impeachment na yun para magkarinigan Sana, kaso lang sayang, pinakawalan nila yung impeachment ni
ni President Marcos, it would have been an opportunity for the Filipinos to hear how he will defend himself. So sino ba talaga ang corrupt, sino ba talaga nagkamali, sino ba talaga ang liable. Pero right now, it's going to be VP Sara, and I'm confident that she will be able to defend herself. Bilang kayo po ay anti-corruption advocate, no? Tama po ba ang paggamit ng confidential funds sa OVP at DepEd? Ng OVP? Ang confidential fund po binigay kay Sara because kay VP Sara dahil siya rin po ay chairman ng NTF-ELCAC. And ang kanyang confidential funds ay ginamit para imbestigahan ang communist activities, especially sa mga eskwelahan. Dahil I know si VP Sara makakapagsabi nito, pero ito lang po yung mga alam ko. Dahil it's an open secret that ang fishing ground talaga ng komunismo ay mga eskwelahan. Ang mga magulang tayo, akala natin nag-aaral ang mga anak natin sa school, di natin alam, nire-recruit pa lang mga komunista, dinadala sa bundok, ginagawang mga rebelde at nilalaban sa mga sundalo. So, si VP Sara as both chairman ng NTF-ELCAC and DepEd was operating through gathering intelligence. Alam po ng intelligence community yan siya mga sundalo. Na ngayon, wag na ho akong paniwalaan nyo. Paniwalaan na lang natin yung investigasyon na mangyayari sa Kongreso pagka pinasok nila yung impeachment. Kaya maganda sana kung kahit Senate Blue Ribbon Committee mag-imbestiga dyan and make it open. Tapos pasukin po natin ang mga experts, mga fraud analysts, experts talaga para walang bahid politika, kahit siguro yung mga senador na allied or identified with the administration or with the VP Sara, pwede siguro wag munang mag-inhibit muna and allow the experts to bulat-latin, imbestigahan at ilabas ang kanilang report sa bayan through the Senate Blue Ribbon Committee. Kung may imbestigahan si VP Sara, at sana yun din ang magandang nangyari sana kay President Marcos. Pero tinanggal na ang impeachment, pero kung gusto lang natin to really come out clean para makita natin kung kanino ba talaga dapat magtiwala ang tao, I think both of them should volunteer themselves for investigations sa Senate Blue Ribbon Committee, investigated by experts and analysts, abogado, accountants, at tingnan ng mga dokumento, sagutin nila at ipresenta sa publiko sa Senate Blue Ribbon Committee ang resulta ng kanila pong investigasyon. Okay. Sir, maiba lang ako kasi I'm sure you heard yung naging announcement ng Malacanang kanina na itatalaga bilang director ng National Bureau of Investigation si Attorney Melvin Matibag, na alam naman natin na SecGen ng PDP Laban, naging cabinet secretary pa ni former President Duterte. Anong nangyari? Part pa rin po ba siya ng PDP Laban? Pakikwentuhan naman kami, sir. I don't think so. I think he resigned. I'm not sure. Pero, well, congratulations kay Melvin. Good luck. Pero were you surprised dito sa naging decision ng Malacanang, considering na magkakasama kayo dati sa cabinet eh? It was a very good move in the side of Malacanang dahil kumuha sila ng dating naming kasama. Well, politika na po ito eh. So, nakikita na, alam natin na gagamitin naman sa politika. But then, it is what it is. And Melvin made the choice. So, okay lang. Gawin niya lang trabaho niya. Dahil alam mo, pag ang government naman po, ang trabaho naman po sa gobyerno, may batas dyan eh. Meron niyang limitasyon. So, as long as he does his job well according to law, edi mabuti. Pero nung mabanggit po ninyo na alam na gagamitin sa politika, ano pong ibig ninyong sabihin doon, sir? Yun po ang ating panalangin at hiling na wag gamitin po ang pwesto sa politika. Ang NBI po, ginagamit yan para mag-imbestiga, maghuli, mag-implement
ng batas laban sa mga krimen. Hindi ho dapat ginagamit yan sa political motive, panghuli ng mga pahuli ang mga political enemies or imbestigahan ng mga political enemies. Hindi po para dyan. And I hope si Melvin being a lawyer, a former cabinet member, tapos ngayon an NBA director, will just do his job. No, magaling naman yan si Melvin at matalino. I just hope na he does his job like for everyone. Anyway, makikita naman ng tao ang trabaho natin and they will know pagka you are using your power or you are abusing your power and you're using it for political gains. At sawa na ho ang tao dyan eh. That is the very reason unang-una kaya nagagalit at ang baba-baba ng trust rating ng Pangulo dahil kita natin na yung puro politika ang ang point ko eh ang pinahuhuli puro politika, di ba? Ang korupsyon hindi naman talaga pinipigilan o iniimbestigahan, pero puro lang politika. Pinakukulong puro politika, kalaban sa politika na nakita na rin natin noong panahon ng matandang Marcos. So sana yan po ang itigil natin, may 3 years pa eh. Diba? Tapos hayaan na lang po natin na ang tao ang magdesisyon kung sino ang kanilang mga gustong magiging leader. Pero sana gamitin nila yung panahon na meron sila na pahiram na kapangyarihan para gumawa ng tama at maganda para sa ating bansa. Okay. Former PACC Chair Greco Belhica, marami pong salamat for joining us this evening, sir. Salamat po. God bless everyone and thank you for having me. Thank you and good evening.